Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Palasyo hinatulan, korte nilabas ultimatum. Hala, may masamang plano kay Kiko. Aba, ano kaya yan mga kababayan ha? Ayan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po natin ang balitaan dito po sa sinasabi ni Sangkay Janjan, no? Isa pong political vlogger ng Marcos, no? Marcos loyalist po ito mga kababayan. Sabi niya po dito, ipapatumba ng mga DDS si Kiko Barsaga mga kababayan para isisi kay BBM. Aba, teka, nangyari na to kay Ninoy. Anong trip to? Pag yan nangyari, alam nyo na. Aba, ang tanong ko lang sa'yo, Sangkay Janjan, kanino bang trip yan? Diba? Kanino bang trip yan Parang ikaw yata ang pumutak. So meaning kayo ang mayroong planong mag-trip ng ganyan, di ba? Bakit mo naman isisisi sa DDS, no? Napakahalatado nyo naman, di ba, mga kababayan? Kung yan po ang gagawin nila, no? Napakahalatado naman po kung kayo rin ang puputak, di ba? May kasabihan nga mga kababayan no? At teka lang, basahin natin dito. Sabi, thinkers are doers, no? O, tama. Late Marcos Sr. administration was opponent of the late Benigno Aquino Sr. way back 1940s. Well, history may repeat. Posible yan, no? Pero ang inaano ko nga dito kay Sangkay Janjan, no? Bakit niya pinangungunahan yung mga posibleng mangyari? Alam niya ba? Paano niya ito paano niya ito na build up, no? Paano niya ito nasabi na mga DDS talaga ang magpapatumba di umano kay Congressman Kiko Barsaga tapos isisisi kay BBM. Bakit mayroon pa bang dapat isira kay BBM mga kababayan, di ba? Mayroon pa bang dapat isira kay President Bongbong Marcos Jr.? Wala, sirang-sira na mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni Sangkay Janjan, napaka-imposible. Baka kayo pa. Baka kayo pa ang posibleng magpatumba, no? Kaya Congressman Kiko Barsaga kasi napakaingay po ngayon yan di ba? Ni Congressman Kiko Barsaga. Tapos isisisi nyo sa DDS. Tapos makukuha na ni PBBM yung simpatya ng taong bayan. Well, anyway, nagbibigay lang po tayo ng reaksyon dito po sa kanyang sinasabi, no? Kasi hindi naman po magandang pakinggan to, no? Sinisisi mo, wala pa sinisisi mo na. Parang alam mo na yung future, Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, nako, PBBM, kumpiyansang walang korupsyon sa flood control sa distrito ni Sandro Marcos. Aba, paano ka po nakakasiguro? Ikaw po ba ay, sa bagay, siya ang naglikha ng ICI, no? So, yung mag-iimbestiga, yung create na commission ng kanyang tatay, ang iimbestigahan yung anak. Nako, paano magkakaroon ng hustisya dyan? Diba? Pero meron po akong ipapakita mga kababayan na talagang this news really justify, no? Dito po sa claims na talagang meron po talagang mga anomalya dyan sa flood control, no? Dyan po sa distrito ni Congressman Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Kung yan po ang paninindigan ni President Bongbong Marcos Jr., kumpiyansya po siyang walang korupsyon sa flood control sa distrito ni Sandro Marcos. Ito naman pong balita mga kababayan.
Yung kasing tinatawag na bagman ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ito muna ang balita. Sabi po dito sa balita, Marcos aide Jojo Cades has ties to contractors or contractor with big Ilocos Norte project. Ayan na. Ha? Ayan na, oh. Pinangalanan po Ilocos Norte. Sabi po dito, Undersecretary Jojo Cades, a trusted aide of President Ferdinand Marcos Jr. and whom resigned. Nag-resign na. Resigned. Congressman Saldico, hindi pala Saldico pala. Okay? And whom resigned Saldico accused, of being the president's bagman. Yun. Inakusahan pala ni Saldico na ito pala ang bagman ni President Bongbong Marcos Jr., no? He is closely linked to a construction company that set up shop only in 2023. Pagkasimula nila. Nag-build agad sila ng sarili nilang construction company. After only 2 years, it has already won more than 200 million worth of project to build roads, a bridge, and flood control structure in Ilocos Norte. His and the Marcoses' home province. Ayan mga kaubayan. So ano ang gustong ipahiwatig nito? Diba? Dito pa lang, makikita mo na talagang mayroon talagang anomalya sa distrito ni Congressman Sandro Marcos, diba? Bagman pala ito ni ni President Bongbong Marcos Jr. Dinala yung pera sa Ilocos Norte para sabihing legal o gumawa sila ng construction company. Parehas po ng mga diskaya. Diba? Pinapanalo nila yung construction company. Malamang ghost project yan. Ito po yung kumukontra sa statement po ni President Bongbong Marcos Jr. na talagang kumpiyansa siyang walang bahid ng korupsyon ng kanyang anak. Pero sinasabi nga doon sa ulat ng yung Philippine Investigative Journalist or Journalism. Sabi nga po doon, ang pork barrel king sa panahon ngayon ay si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Sandro Marcos, ang kanilang itinuturong pork barrel king. So, hindi naman nila siguro sasabihin yan kung wala silang mga basihan, mga kababayan. Diba? Kaya, hindi ka panipaniwala itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na wala talagang korupsyon itong kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, good news matinding utos ng Korte Bayan na panalo. Ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Breaking news ito, post ng Batas PX. Just in, the Supreme Court voting 15-0 orders the government to return 60 billion in PhilHealth funds that had already been transferred to the National Treasury. In the ongoing press conference, Supreme Court Mouthpiece Attorney Camille Sue May-Ting said the decision is immediately executory. Nako, ano na ngayon? Akala ko po talaga mga kabayan na naisauli na yan, no? Sa PhilHealth. Kasi di ba, I think last month siguro, nakaraang buwan, sabi ko ni President Bongbong Marcos Jr., isasauli na nila yung pondo, yung 60 billion ng PhilHealth kasi nakapag-save na po sila. Hindi pa pala hanggang ngayon na isasauli, mga kaubayan. Kaya ito,
umaksyon na po ang Supreme Court para agarang maisauli sa PhilHealth dahil hindi naman yan sa kanila. Diba? Oh, grabe talaga, no? Kapag ang pera kukunin nila, napakabilis, no? Napakabilis ang proseso. Pag ibabalik na nila yung pera, napakahirap ng pakawalan, no? Napakahirap na pong pakawalan, mga kababayan. Another sampal sa mukha. Unang sampal sa mukha, yung impeachment ni VP Sara, unanimous decision din. 13-0 dahil may dalawa na absent ata or no. 13-0. Ito mas malala. 15-0. Ay, nako. Oo. Ano ngayon? Palasyo, Anticlair, sagot. Kailan nyo ibabalik ang pera ng taong bayan? Pera ng hindi naman inyong pera na akala nila kasi siguro itong administration na ito, sila na lang. Nakalimutan nila na may check and balance. Oh, magpasalamat tayo sa mga nag-petition sa Supreme Court. Mabuti nga at may yung remaining 29.9. Kasi 89.9 lahat yung kukunin. Buti maagap yung mga nagsampa ng petition, umaksyon ng Supreme Court, pero stop it. Yan, ni-stop nila. So, hanggang ngayon, wow, galing, nakakatuwa. Buhay na buhay pa ang hustisya, demokrasya sa ating bansa with this decision of Supreme Court na nabuhayan ako ng loob. Salamat po mga maestrado sa Korte Suprema. Talagang Korte Suprema, the remaining bastion of democracy in this country, na kahit anong pinaggagawa ng administrasyong ito, mayroon pa rin kaming masusumbungan na hindi nila pera yan, pera ng taong bayan yan. Oh, Pangulo! Nasaan na yung pangako, di ba? Bago mag-September 21, rally, natakot ata sila sa baka matulad sila ng Nepal at saka Indonesia. Kung ano-anong pinagsasabi. Mayroon tayong savings sa DPWH. Ibabalik na natin yung PhilHealth pondo na yan. O di ba nakakatuwang pakinggan yung gano'n. Ibabalik na natin. Kaso hanggang salita lang, no? Ilang buwan na, September, October, November. Magtatatlong buwan na hindi pa man ibabalik. Sabi ko nga kayo na, isang buwan lang eh. Mas maganda sana kung naibalik na. Example, September nag-announce, October, naibalik ka gano. Baka mga kabayan gusto rin gamitin pa. Yeah? Baka gustong gamitin pa sa ibang bagay, no? Baka gusto nilang patubuin, di ba? Nako, ito talagang administrasyon na ito mga kababayan pagdating sa pera. Magaling lang silang magnakaw, di ba? Pero, sa panahon ng nako-corner na po sila at ipinasasole na yung pera, hindi na po nila magawa, no, ng mabilisan. Okay? Kailangan pang dikdikin, no? Kailangan pang palaging i-follow up para talaga maibalik, no? Bakit ganoon kayo? Kayo naman ang kumuha niyan, bakit hindi nyo maibalik agad-agad? Diba? May plano pa ba kayo sa perang yan? Wag nyo nang pagplanuhan yan, para na po yan sa taong bayan eh. Para na po yan sa kalusugan ng taong bayan. Wag nyo nang pagplanuhan pa. Diba?
mag-decide ang Supreme Court. At least, masasabi nila, oh, wala na, naibalik na namin. Talagang may konsensya kami. Dahil alam namin, pera ng mamamayan yan, binalik na namin. O di, punto sana nila yon. Ano ngayon? Hinintay pa nila na magdesisyon ng Supreme Court. 15-0. Ibig sabihin, talagang sampal. Dobre sampal sa mukha. So yan mga kaubayan, napaka-good news po yan para sa ating lahat, no? Ito po ay malaki talagang sampal para sa administrasyong ito. Kasi ang lumalabas dito mga kaubayan, no? Wala silang isang salita. Hindi sila marunong tumupad sa kanilang pangako. Marami po talaga ang magiging magiging implication sa ating bansa, no? Kasi unang-una mga kaubayan, kung dito nga sa sarili nating bansa hindi sila marunong tumupad sa kanilang mga pinapangako, paano pa kaya sa ibang bansa mga kaubayan na inuutangan nila, 'di ba? 'Di ba na nabalitaan niyo yung nangyari po sa Japan, 'di ba? Umatras po yung Japan or Korea ba 'yon? Correct me if I'm wrong mga kaubayan. May isa pang bansang umatras sa pagpapautang sa Pilipinas dahil ang renason po nila ay kurap po ang mga namumuno ngayon sa ating gobyerno. Totoo naman. So, kailangan yung maging tapat, no? Para pagkatiwalaan po ang ating bansa. Pero kung ayaw nyo naman po, nasa sa inyo po yan, magbitiw na lang kayo. Diba? Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.